ganyan na lang sila lagi. Ewan ko ba kung paano nila natatagalan ang isa't isa? Ba't di pa kasi sila maghiwalay? Bata pa lang ako, ganyan na sila. Hindi ko na nga iniinda ang mga naririnig ko eh. Libangan na nilang mag-away. Nakakapanibago nga eh, pagtahimik sa bahay. Malamang walang tao pag ganon. Kaya eto, mas gugustuhin ko pang nasa eskwelahan na lang ako. Kasi doon, payapa at puro libro lang ang kaharap ko. Sana nakakapagsalita na lang ang mga libro para pwede kong kausapin at hingahan ng sama ng loob. Baliwala naman ako sa kanila eh. Kahit ilang gintong medalya pa nga ang iuwi ko, hindi naman nila ako pinapansin at hindi rin pinapahalagahan. Sa pangarap ang iyong minimiti at ito'y iyong dali. Pero sa kabila ng lahat, patuloy akong nagsusumikap sa pag-aaral at nagsusunog ng kilay para matupad ang mga pangarap ko. At syempre, para rin sa kanila dahil kahit baliktarin ko man ang mundo, pamilya ko pa rin sila. Ang isip sa lawak ng langit, bituin umaawit, at ito'y nagsasabing mangarap ka, mangarap ka. Dinggin ang tawag ng iyong dugo. Umahon ka, umahon ka, mula sa putik ng iyong mundo. O Inday, nagawa mo na ba lahat na pinagagawa ko sa'yo? Nakapagluto ka na ba? Yung nilalabhan mo, yung mga aso, napakain mo na ba? Naplansya mo na ba yung uniform ng mga bata? Baka mamaya puro ka pakikipaglandi andyan kay Dodong. Text ka ng text. Ate, hindi naman po. Oh, ano yung naamoy ko? Amoy gas! Ay ate, nakalimutan ko pong pihitin yung tangki ng kalan. Napakatanga mo talaga kahit kailan. Stupida! Halika nga dito, hindi ka na nagtanda. Ate, aray, aray! Buko yun, ate! Aray, aray! Buko yun, ate! Aray, naku. Kay sakit naman ang ginawa mo. Aray, o kay hapdi nitong puso ko. Sakit naman ang ginawa mo. Aray, o kay hapdi. Oh, bakit ngayon ka lang? Anong petsa na? Dumating ka pa. Umuwi ka na lang kaya papasok pa ako sa club. Sweetheart naman, meron ka ba ngayon? Bakit ang sungit mo? Ay leche, umuwi ka na nga. Sinisira mo yung gabi ko. Hindi ako makarami sa'yo. Naman, wag naman ganyan. May uwi pa naman ako sa'yo. Siguradong magugustuhan mo. Ikaw din, sige ka. Ano naman yung dala mo? Puputuin mo pa ako eh. Eh di ang paborito mo. Ay, dala niya paborito kong siopaw. Ang sweet naman. Sige na nga, bati na nga tayo. Sundan mo lang ako. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami bato para magpatalo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Samantala, sa sama ng loob, nagpasya ring lumabas ng bahay si Barbara upang kahit saglit ay makalimot sa nangyari.
Subalit bago pa man siya tuluyang makaalis sa kinauupuan, ay bigla siyang binati ni Chris. Ma, nakatulala ka na naman dyan. Mukhang malalim yung iniisip mo ah. Di ka na nasanay kay Papa, parati na lang kayong ganyan, wala namang bago sa inyo. Ba't di mo pa kasi hiwalayan? Oh, ma, pasok muna ako sa loob ah. Baka tumawag na si Trisha, tatala ka na naman ako nun eh. Sige na, iho, pumasok ka na sa loob. Magpapahangin lang muna ako sa labas. Malungkot na pumasok si Chris sa bahay, sabay upo sa sala at nagbuntong hininga habang iniisip ng malalim nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Ay, akala ko si Paolo na. Oh, Trish, ba't biglang napatawag? Hi, honey. I told you I'm gonna call. Who's Paolo? Wala. Classmate ko. Okay. I miss you ni. I miss you too, baby. Girlfriend ni Christian si Patricia. Isang mayamang baratinela na patay sa kanya. Lahat ay handa niyang gawing mapasakamay lamang ang binatang kanyang minamahal. Lingid sa kanyang kaalaman ay may maitim na lihim na bumabalot sa pagkatao nito. Samantala, nagpasyang mamasyal sa park si Barbara. Bumaba siya sa sasakyan upang bumili ng sigarilyo at nagulat ito nang biglang may lumapit na isang gwapong binatilyo at sinindihan ang sigarilyo niya. Sandal mo sana ang ulo mo sa unan, katawan mo ay aking kukumutan, mga problema ay iyong malilimutan, habang tayo'y magkayakap sa dilim. Huwag mong pigilin kung nais mapaluhan, pakiramdam mo sana'y guminhawa. Kung gusto mo ay magsigarilyo muna, bago tayo magkayakap sa dilim. Ito na ang pinakahihintay natin. Ito na tayo magkayakap sa dilim. Okay, sarap ng mga nakaw na sandali.